Pasangakong batas itong Magna Carta for Seafarer. Ngayon pa lamang, itong mga manning agencies, manning companies, naglalabi na sila. Nagpapakalat na sila ng mga disinformation. Nagpapakalat sila sa social media ng mga kung ano ng mga maling balita, maling impormasyon na para magugulo itong ipinapasa kong bill na Magna Carta for Seafarer. Tulad sa sitwasyon ni Sir, gusto nila lagyan ng escrow. Ano ibig sabihin ng escrow? Kapag nanalo si Sir sa NLRC, kasi sa present setup, once nanalo si Sir sa NLRC, agad-agad kailangan siyang bayaran. Opo. Final and executory. Halimbawa, sinabi, panalo si Sir ng $100,000 $100,000 ibibigay agad kay Sir yan. And halimbawa, sabihin ng agency, yung shipping company, mukhang mali ata yung pagka-diagnose sa kanya, mukhang sinobrahan na ata. So mag-a-appeal sila sa Court of Appeals. Pero hawak na ni Sir yung kanyang, yung kanyang claims, yung pera. And then after Court of Appeals, akit pa sa Supreme Court. There's that possibility, there's that little possibility na baka mananalo sila sa apila, ma-reverse. Then, obligado si Sir ibalik yung pera sang-ayon doon sa sinabi ng korte. Halimbawa, sinabi ng korte, hindi ka dapat $100,000, $50,000 ka lang dapat na sobrahan ng pagbigay sa'yo. So, ibabalik niya sa yung $50,000. I don't see any problem with that. Ang gusto nito mga manning agency, pag nanalo siya, final executory, sige, yung pera halimbawa $100,000, ilalagay on escrow. Hindi maawakan ni Sir yan. Hanggat hindi matatapos yung kanilang appeal, na pwedeng umabot hanggang Supreme Court, na pwedeng umabot hanggang 10 years, 15 years. Dito na ngayon nagkakaroon tayo ng karanasan na merong mga claimant, land-based, yung mga domestic dito, na nanalo na, hindi nila natikman yung kanilang panalo dahil namatay. They were outlived by the process. Dahil umabot ng siyam-siyam, tumanda na. 15 years ago pa yung kanilang panalo, hindi nila maklaim-claim dahil nga umakyat hanggang Supreme Court. Yun yung sinasabi ko, kaya hindi ako papayag. Yun ang nilalabi ngayon nitong mga manning companies. Nagpapakalat sila ngayon ng pera para kontrahin yung bill ko. At ito'y pinangako ko noon over my dead body. Hindi ako papayag. Pakalat pa more kayo ng pera, pakalat pa more kayo ng mga disinformation. At sinasabi nila, noong 2020, kumuha sila ng isang data sa isang consultant firm. Ito ang isang manning agency na bumaba raw yung deployment, pagre-recruit ng mga foreign shipping lines, especially sa EU, European Union, ng mga Pilipino dahil nga sa present setup natin. Dahil pag nanalo, agad-agad binibigay, hindi pinapayagan na magkaroon ng escrow. Ang hindi alam ng mga ungas, 2020, natural, bababa talaga yung deployment dahil COVID time yun. At ginamit naman yun ng mga ibang taga-media. At ginamit ng isang social media vlogger, senator. Senator Rapi, kilala ko yung yung tinutukoy nyo Magkano kaya binigay ng manning agency dun sa animal na yon? Kaya pala todo-todo ng banat sa inyo. Magkano kaya binigay? Hindi Kasi sabi ko nga sa inyo wag eto makinig kayo. Huwag kayong magpapaulol dyan sa mga influencer na binabanatan yung mga ganyan. Pag ang isang influencer binabanatan yung tao lang, naku po, delicate yan. Lalong-lalo na kung kita nyo naman, isipin nyo to sabihin na natin, eto, totoo naman to. Si Senator Rapi, maaaring baguhan sa Senado. May mga hindi siya alam na term. Alam mo yon, normal yun kasi nga bago. Pero in fairness naman, sa pinaglalaban niya, kitang-kita natin yung puso ng mama. Diba? Yung puso ng mama talaga para sa mga kababayan nating OFW. Kaya ang alam nyo ito dito ako isa sa bilib na bilib kay Senator Raffy Tulfo. Bakit kanyo? Hindi pa siya tumatakbo, kita ko na yung puso niya sa OFW. Maraming ganyan Pero noong nanalo na, iniwan na yung OFW. Si Senator Raffy hindi. Pinaglaban niya pa rin. Tinuloy-tuloy niya pa rin. At alam ko, sigurado ko, iano ko sa inyo yan, malaki ang mawawala sa mga ungas na mga agency. At sigurado ko, one way or another, sinubukan nilang lapitan si Senator Raffy dyan. Dahil alam na siya ang nagtutulak nito. Pero hindi nila nakana. Diba? Bakit? Nanindigan si Senator Raffy na talagang ipaglaban tong mga seafarers natin. Diba? Kaya ako, alam mo yun, maaaring may nakikita tayong parang roughness, ika nga.
roughness kay Senator Raffy in terms of approach niya sa Senate ngayon or may mga hindi siya alam na term, okay lang yun. Term lang naman yan eh. Natawa nga ako nung napanood ko yung yung sa TikTok, si Dolphy, sabi ni Dolphy. Ewan ko kung napanood nyo yun, dumaan sa feeds nyo. Inalimbawa niya doon eh. Yun yung Japanese Prime Minister eh. Baka mas magaling pa yung mga elementary natin mag-English. Pero tingnan mo yung bansa nila. Si Dolphy yun ha, nagulat ako ha. Isa sa mga niya yun, sinabi niya sa isang mga teleserye nila. Tayo, galing-galing natin mag-English, tingnan mo itsura ng bansa natin. Hindi na sasabihin ko sa mga abogago na nagmamagaling dyan na sinasabing, si Senator Raffy, mali-mali naman sa term. Okay na ako doon. Kung mali man yung term, pwede namang ayusin. Pwede namang itama. Pwede namang, alam mo yun, miscommunication lang. Di ba? May mga nagtatanong kasi niyan eh. Sabi nila, ano daw ba masasabi ko dun sa awayan ni Senator Pia at saka ni Senator Tulfo? Alam mo, hindi nga awayan yun. Si Senator Pia na mismo nagsabi, it's not awayan. Nagkaroon lang ng a little miscommunication, misunderstanding. But the heart of those senators are for seafarers. Yun ang importante dun eh, yung heart. Na actually, it's just words that they're fighting for. It's part of being a democratic country na sometimes they argue to one another. It's part of a democratic country. But ang pinaka-issue dyan yung puso ng mga senador at paninindigan ng mga senador na ipaglaban ang ating mga kababayan. Yun ang importante doon. More than the words, the English, or anything. Kaya nga, alam nyo, kaya ako ipinlay ito kasi sabi talaga ni Senator Raffy dito, ipagpapatayan niya, sisiguraduhin niya, hindi makakapasa tong escrow provision na ito. Kahit mag-bycam pa. Kasi after niyan, di ba? Sa Senado, okay na. Itong Congress, ang kakapal ng mga mukha, mga ako talaga itong mga... Bakit kayong mga congressman naging buhaya na ngayon? Tigil nyo yung pagiging buhaya nyo, mga... Hindi, alam mo. Ito lang masasabi ko sa inyo, ito sa mga congressman. Ano lang yan eh. Kung sino ang leader, sinusundan. Pag buhaya ang leader, buhaya rin ang mga tasa baba. Ganun lang kasimple yan. Pag buwaka ng inang niyang mga nasa ibabaw, naturalmente, buwaka ng ina rin yung mga nasa baba. Hindi. Totoo yan. Kaya ano lang yan. Kaya sana, kayo mga kongresista, huwag kayong ganyan. Nga, bumaba. Kasi ganito, ganon. Dapat palitan na, dapat lagyan ng escrow. Samantalang, there's no such thing naman sa ibang bansa. Wala talaga. Dito lang sa atin yung gusto na mangyari yan. At ako hindi ako papayag. Hindi ko ilalagay yan. Yung escrow na yan. Hindi. Tingnan nyo po. Samahan nyo po ako dito, my dear followers. Sa Senado, okay na ako. Sana dun sa BICAM. Sa BICAM kasi, makakaharap ko yung mga counterpart ko sa lower house, sa Congress. And medyo, concern ako dahil sa Congress, marami sa kanila doon ang gusto na merong... Sabihin nyo na, Senator Raffy, marami doon sa mga buwakin ng ina. Mga buwakaw. Ako na magsasalita. Alam kong ayaw mo sabihin, nasa TV ka. Mga buwakan ng ina, yung mga yon. Mga sakim. Hindi mura yung buwakan ng ina, ha? Baka kaala ninyo, buwakaw. Alam mo sabihin ng buwakaw. Mga nagbabasketball dyan. Ibig sabihin ng buwakaw, yung ayaw magpasa. Yung gusto niya shoot ng shoot, di na nga bumababa. Lagi na lang, bato! Bato! May ganun pa ba ngayon sa basketball? Miss Gwen, maraming salamat ha. Buwakaw ang tawag yun. Kaya nga mga buwakang inangin to mga to eh. Mga buhaya. Yun. Escrow. Kaya ngayon pa lamang, my dear esteemed colleagues in the lower house, sa Congress, maniwala kayo sa akin. Kasi po, may experience ako rito. Hindi ko naman minamalit yung experience nyo dyan sa Congress, sa lower house. I respect you. Hindi matatawan ang inyong talino, ang inyong galing at ang inyong sinseridad na para makatulong sa ating mga seafarer. Pero hear me out. I've been doing this for the past 20 years. More than 20 years. Ilan na ang mga reklamo na tanggap ko rito na yung mga trabahador na nanalo sa kaso,
Hindi nila tikman yung kanilang naipanalo sapagkat namatay na sila. Inabot na ng siyam-siyam. Isa pa, base sa records, yung porsyento na kapag inakyat sa hanggang Supreme Court, 92% talo yung nag-apila na Manning Company. O only 8% na sila yung nananalo at kinakailangan magbalik yung mga seafarer ng pera. Ang liit na porsyento. You see? Ako'y nananawagan sa mga kasamahan ko sa Kongreso, sa lower house. Kung gusto niyo po ng mga tamang impormasyon, wag ho kayo kumuha ng impormasyon sa mga consultancy firm na kung saan galing mga UK pa yan. Wag. Sa DMW kasi sino bang nakakaalam kung ilang mga Pilipino ang nadideploy at hindi lang Pilipino na papawi, kundi yung tayo mismo, DMW. Bakit mga ibang bansa? Kasi tumataga ibang bansa, they were commissioned to do a survey. Sino nag-commission sa kanila? Manning Agency. Sila naman nagbabayad eh. Lalo pa yung nakita ko isang company, I'm not gonna mention that company, from UK. Tinignan ko yung profile. Yung presidente noon, CEO, dating presidente ng isang mining company. Of course, maging bias siya in favor of that sa mga mining companies. Meron pa nagpalabas na union na in favor dun sa paglalagay ng escrow. Tingnan mo kung sino yung mga opisyal dun sa union, di ba? Pero may mga union na hindi pabor sa escrow. Yun ang mga okay. Lastly, kayo po dyan, mga mining company, kumita na kayo ng limpak-limpak na salapi. Hindi naman kayo kikita dyan. Mga buwaka ng ina rin yung mga yan eh. Hindi naman gaganda mga buhay nyo kung hindi dahil sa mga pawis, hirap, dugo nitong mga... Alam mo kung bakit? Ito, lagi niyong pakinggan to. Pag ang isang tao nakatikim na ng pera, kaya minsan gumaganon yan eh. Greed. Pansinin nyo, sino ang maganon na pera? Pag yung mga nakatikim na ng pera, yung mga scammer. Si Perez, inyo. Ngayon may pag-usapan natin yung lintik na scammer na yung yan. Iba sa kanila namamatay. Totoo. Nahulog sa barko, overboard. Nababalian. Nagkakasakit tulad ng kay Sir. For all we know, baka hindi siya makapagtrabaho. Disabled na siya forever. Lang dahil sa hirap, pagod at katawan nila at pagkakasakit nila, ang sasarap ng buhay nyo dyan, mga mining agencies. Imbis na gamitin nyo yung mga pera ninyo para sa disinformation campaign sa inyong paglalabi, ibigay nyo na lang sa mga seafarers ninyo. Ano ibabayad ko sa abogado? Sabi niya. Sabi niya, pag ibinigay namin sa seafarer, paano ibabayad namin dun sa abogadong sisiraan ka? Paano naman yun? Kailangan natin yun eh, pansira sa'yo eh. Nakahanap ng gatasan. Gatasan, Brad! Gatasan! Di ba? Gumagastos na mga milyon-milyon. Ito mga mining companies, milyon ang ginagastos. Even while we speak, kumakalat ang pera nila. Opo. May kita mo naman eh. Mahalata mo eh. Dapat talaga. May tanong ako sa inyo. Ito, tanong ko lang to ah. Kunwari, nakatira ka sa Forbes Park. Hindi, wag ng Forbes Park. Mahirap. Baka mamaya sabihin niyo yung presidente. Hindi. Kunwari, nakatira kayo sa BGC. Yan, BGC. Ha? Tapos, kumakain kayo ng burger. Diba? Ganyan ang nyo, buhay nyo. Sabihin, mayaman kayo. Tapos, ipagpapalit nyo ba na tumira kayo sa isang hindi magandang lugar, tapos kakain na lang kayo ng ipis o kaya ng ang tawag doon yung pagpag? Di ba hindi? Hindi ako, nagtatanong lang ako Di ba hindi? Bakit kanyo? Kasi kung ako, may kaalaman, matalino, abogado, magaling. Di ba? Ibig sabihin nun, maganda ang kalagayan ko sa buhay. Bakit ako bababa doon sa hindi magandang kalagayan ng buhay? Sige nga. May logic ko ba doon? Ano ibig ko lang sabihin? Kunwari, ako ay matalino, magaling, abogado, magsarap ang buhay, maganda buhay ko. Tapos bababa ako sa isang bagay na mababa ang kita.
Sa tingin nyo gagawin ko yon? Anong tawag sa akin pag ganun ako? Di ba si Raulo? Tama, mali. Pagka ginawa mo yun, baliw ka. Di ba? So, ibig lamang sabihin nun, kung ako isang abogado at matalino at magaling, at talaga nga namang meron akong kinikita bilang abogado, bla bla bla, bakit ako magiging vlogger? Isipin yun. Kasi, may mas malaki akong kinikita. Tuloy, Senator Rapi. Ang daling labi na. Kaya sinabi ko, nung pinasa ko yan, over my dead body. No. Lalaban ako. I-expose ko kayo. Subukan nyo. Pag nalaman ko na kayo naglalabi, expose kong pangalan nyo, tingnan natin. Hanggang saan tayo makarating, i-privilege speech ko pa kayo, kakapal na mukha nyo. Kaya hindi... Senator Rapi, sali ko dyan, ha? Cheering squad. Buha ka ng ina. Buha ka ng ina. Pwede ba? Pwede mo ba ako maimbitahan sa ano? Sa pagdinig, pag may ganon, sisigaw lang ako ng buha ka ng inang. Yung pangalan ng congressman, daladala ko. Yung, o kaya pangalan ng mga naninira. Mapasa-pasa itong Magna Carta for si Pera. Matagal na to eh. Ang dami ng mga senador na sa Senate okay. Maganda eh. Okay na momentum eh. And then all of a sudden, boom. Pagdating sa BICAM, naharang. Because ang lakas ng labi. Labi money. Ang lakas. Tagal na nito. Tagal na nitong Alam mo, totoo yan eh. Sabi ko, actually sinabi ko na sa inyo yan, matagal na eh. Marami talagang naglalabi dyan sa pila-pila yan eh. Alam nyo ba? Pila-pila dyan ng mga naglalabi ng mga ano. Tako po, as in pila-pila ho dyan. Sobrang pila ho ng mga tao ho dyan para ho talaga wag maipasa o di kaya magpasa ng batas na magpapabor sa kanilang negosyo. And diyan kumikita ang mga congressman. Huwag kayo maingay ha. Na sinabi ko sa inyo yun.